Kung bago ka pa lang sa channel ko, pindutin muna ang like button, at mag-subscribe na sa aking channel, at pindutin muna din ang notification bell, para updated ka sa mga video na katulad nito. Isang batang lalaki na nagngangalang Park Yong-ho ang nakatira kasama ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na babae, si Chanmi. Kakalipat lang nila mula sa isang maliit na nayon malapit sa lungsod. Sa makatuwid, kinailangan ni Yong-ho at Chanmi na simulan muli ang unang araw ng pag-aaral sa isang bagong paaralan. Si Yong-ho ay pumapasok sa isang all-boys school, habang si Chanmi ay nag-aaral sa isang all-girls school. Samantala, sa ibang lugar, ang isang geeky na estudyante na nagngangalang Jin-soo ay hinarang ng ilang mga bullies sa paaralan na pinamumunuan ng isang estudyante na nagngangalang Ki-tae. Tumanggi si Jin-soo na ibigay sa kanila ang kanyang baon nang hilingin nila ito. Hindi na kailangang sabihin, pagkatapos ay kinuha nila ang pera ni Jin-soo sa pamamagitan ng puwersa, at sinaktan pa nila siya. Nakita ni Yong-ho, na napadaan sa eskinita, ang insidente. Gayunpaman, nanood lang siya at walang nagawa, saka umalis. Pagkatapos ay oras na para magsimula ang klase, at ito ay nangyari na si Yong-ho ay nakaupo sa tabi ni Jin-soo, yung estudyanteng binubuli ni Ki-tae at ng mga kaibigan niya kanina. Sa oras ng pahinga, muling nagpakita si Ki-tae at pagkatapos ay binalaan si Jin-soo sa pagsumbong sa kanya sa prinsipal ng paaralan. Natahimik lang siya sa banta ni Ki-tae, hindi naman siya ang nagsumbong sa kanya. Si Yong-ho, nakatabi ni Jin-soo, ay binigyan ng matalim na tingin si Ki-tae, at tila naiinis si Ki-tae sa parang hinahamon siya ni Yong-ho. Pagkatapos ay binyantaan ni Ki-tae si Yong-ho na walang gagawin sa kanya kung gusto niyang manatiling buhay. Imbes na matakot sa banta ni Ki-tae, ngumiti lang si Yong-ho sa kanya. Pagkaalis ni Ki-tae at ng kanyang barkada, hiniling ni Jin-soo kay Yong-ho na maging mas maingat kay Ki-tae. Nang marinig ni Yong-ho ang pangalan ni Ki-tae, nagulat siya. Ang pangalan ni Ki-tae ay nagpaalala sa kanya ng kanyang kaibigan sa elementarya, at totoo na sina Yong-ho at Ki-tae ay nag-aral sa parehong elementarya noong sila ay mga bata. Pagkatapos ng klase, aksidenteng nakahanap si Yong-ho ng boxing training center, at naramdaman niyang interesado siyang magsanay ng boxing. Pagpasok niya sa gym ay walang tao, kaya sinamantala niya ang pagkakataong subukan ang ilang boxing equipment habang nandoon siya. Maya-maya, dumating ang may-ari ng boxing gym at pinagalitan siya sa paggamit ng kanyang kagamitan ng walang pahintulot. Sinabi ni Yong-ho na interesado siyang mag-enroll sa training center. Binigyan siya ng boxing coach ng isang form para sagutan at sinabing maaari na siyang magsimulang magsanay bukas. Ngunit sinabi ni Yong-ho na gusto niyang magsimula ng pagsasanay kaagad sa araw na ito. Mula sa araw na iyon, nagsimulang magsanay ng boxing si Yong-ho ng may hilig at seryoso. Kinagabihan, nag-alala si Yong-ho dahil hindi pa umuuwi ang kanyang ate. Pagkatapos ay tinawagan siya nito at hiniling na umuwi kaagad. Ngunit ayaw ni Chanmi dahil gusto pa niyang enjoy ang kanyang oras sa karaoke club kasama ang kanyang kasintahan. Nakaramdam ng inis si Yong-ho, at pagkatapos ay nagpasya siyang hanapin siya. Sa gilid ng daanan, nakita ni Yong-ho si Ki-tae at ang kanyang mga kaibigan. Tinawag siya ng isa sa mga kaibigan ni Ki-tae at pinapunta siya. Pagkatapos ay tinanong ni Ki-tae ang kanyang pangalan, at nang sabihin ni Yong-ho na ang kanyang pangalan ay Park Yong-ho, sa wakas ay nalaman niya na si Yong-ho ay kanyang kaibigan noong bata pa siya. Pagkatapos ay niyaya siya ni Ki-tae na makipag-inuman habang inaalala ang kanilang pagkabata. Nagtanong si Ki-tae tungkol sa mga magulang ni Yong-ho, at sinabi sa kanya ni Ki-tae na namatay ang kanyang ama. Matapos magkwento at alalahanin ang kanilang pagkabata, sinabi ni Yong-ho na kailangan na niyang umalis. Ilang saglit pa, sa wakas ay nahanap na ni Yong-ho si Chanmi, na nagsasaya kasama ang kanyang kasintahan. Pagkatapos ay tinawagan siya ni Yong-ho at iniuwi kaagad. Gayunpaman, nabigla si Chanmi at labis na nalungkot sa kinikilos ng kanyang kapatid. Masyado raw mahigpit sa kanya si Yong-ho. Kinabukasan, inimbitahan ni Yong-ho si Jin-soo sa kanyang bahay dahil gusto niyang tulungan siya ni Jin-soo na mag-aral ng matematika. Sa oras ng pag-aaral, nahirapan si Yong-ho na intindihin ang paliwanag ni Jin-soo, at nagutom siya. Pagkatapos ay niyaya ni Yong-ho si Jin-soo na sabay na kumain ng pansit. Habang kumakain ng pansit, tinanong ni Jin-soo kung bakit gustong-gusto ni Yong-ho na mag-aral ng matematika. Sinagot naman ni Yong-ho na ito ang kagustuhan ng kanyang ama.
Gusto ng kanyang ama na mag-aral siyang mabuti. Mula noon, naging matalik na magkaibigan sina Yongho at Jin-soo. Si Ki-tae at ang kanyang barkada ay nagsasama-sama at nagpa-party sa isang karaoke bar. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may dumating na grupo ng mga third-year students sa pangunguna ng kalbong lalaki na si Chunhil at ginulo sila. Dahil sa pagdating ni Chunhil at ng kanyang mga kaibigan, si Ki-tae at ang kanyang mga kaibigan ay maaari lamang manatiling tahimik dahil hindi siya nang ahas na lumaban sa kanyang mga nakakataas. Sa boxing training center, nakita ni Yongho ang isa sa mga estudyanteng tinuturuan ng coach, at parang nakaramdam siya ng inggit dito dahil hinayaan siya ng coach na mag-training mag-isa. Ngunit hindi ito nagpapahina sa kanya, kaya nagpraktis siya ng mag-isa sa pamamagitan ng pagkopya sa mga galaw na itinuturo ng coach sa isa pang bata. Nang sumunod na araw, muling binubuli ni Ki-tae gang si Jin-soo, at nang makita ni Yongho ang pangyayari, sinubukan niyang ipagtanggol si Jin-soo. Sa wakas ay sumiklab ang away sa silid-aralan. Isa-isang binugbog ni Yongho ang mga nambubuli, at madali niya itong napabagsak. Nagulat si Ki-tae nang makita niya si Yongho, na magaling makipag-away. Pagkatapos ay binalaan niya ito na huwag makialam sa kanyang negosyo kung hindi ay hindi kailanman magiging mapayapa at komportable si Yongho sa paaralan. Pagkaalis ni Ki-tae, pinuri ng isang estudyanteng nagngangalang Sang-hoon si Yongho sa pagkakaroon ng lakas ng loob na labanan ang gang ni Ki-tae. Samantala, pinagalitan ni Ki-tae ang kanyang mga kaibigan dahil nakaramdam siya ng hiya sa ginawa ni Yongho sa kanyang mga miyembro ng gang. Iminungkahi ng isa sa mga kaibigan ni Ki-tae na bumalik sila kay Yongho upang mapanatili ang karangalan ng kanyang gang. Nanatiling tahimik si Ki-tae matapos marinig ang suhestyon ng kaibigan, parang ayaw nitong kumilos ng walang ingat. Sa pag-uwi mula sa paaralan, si Sang-hoon, na naghihintay kay Yongho, pagkatapos ay ipinakilala ang kanyang kaibigan, si Hak-soo, kay Yongho. Tila, namangha si Hak-soo sa ginawa ni Yongho para ipagtanggol si Jin-soo at pigilan ang gang ni Ki-tae sa kanyang martial arts skills. Maya-maya, pumunta sina Yongho, Sang-hoon, at Hak-soo sa isang food stall para sabay na kumain ng tanghalian. Napag-alaman na kinamumuhian nina Sang-hoon at Hak-soo si Ki-tae dahil sa pang-aapi sa mga mahihinang estudyante sa paaralan. Pagkatapos kumain ng tanghalian ng magkasama, dinala ni Yongho sina Sang-hoon at Hak-soo sa gym. Habang nandoon, ibinunyag ni Yongho sa kanila na talagang natatakot siya kay Ki-tae dahil noon pa man ay bully na siya. Pagkatapos ay tiniyak sa kanya nina Sang-hoon at Hak-soo na hindi siya mahina at tiyak na makakaharap niya si Ki-tae. Noong isang araw, binugbog ni Chunhil ang mga miyembro ng gang ni Ki-tae dahil sa kakaunting pera na ibinigay sa kanya ni Ki-tae. Ipinaliwanag ni Ki-tae na may nagulat ng kanilang mga aktibidad sa lupon ng paaralan, kaya dapat silang mag-ingat. Gayunpaman, walang pakialam si Chunhil sa anumang dahilan. Pag-uwi mula sa paaralan, pumunta si Yongho sa tindahan ng kanyang ina, at pagdating niya doon, nakita niya ang kanyang ina na inaakit ng mga bisitang bumisita sa tindahan. Si Yongho na gustong bugbugin ang mga lalaking iyon, ngunit nagpasya siyang manahimik dahil nangako siya sa kanyang ina na hindi makikipag-away. Sa wakas ay nagpasya si Yongho na pumunta sa isang boxing center at ilabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagsasanay sa boxing. Pagkatapos ng pagsasanay, aksidenteng nakita ni Yongho ang kasintahan ni Ki-tae, si Hae-jin, sa harap ng isang motel. Sa sandaling iyon, tinanggihan ni Hae-jin ang imbitasyon ng kanyang senior na makipagsaya sa kanya, ngunit patuloy niya itong pinipilit. Nang mapansin ang pangyayari, pinili ni Yongho na huwag makialam at saka umalis. Ilang sandali pa, matapos matagumpay na makatakas mula sa kanyang senior, lumapit si Hae-jin kay Yongho at tinanong kung bakit hindi siya nito tinulungan, at si Yongho ay tahimik lang at nagpatuloy sa kanyang pag-uwi. Sa kanyang pag-uwi, nakita ni Yongho ang isang batang lalaki na sinisigawan ang kanyang kapatid, at walang dalawang isip ay sinuntok niya ang batang iyon, ngunit pinagalitan siya ni Chanmi dahil nasaktan niya ang kanyang kasintahan. Si Ki-tae at ang kanyang barkada ay bumalik sa pambubuli. Sa pagkakataong ito, hiniling nila sa kanilang biktima na nakawin ang pera ng kanyang ina at pagkatapos ay ibigay ang lahat ng pera sa kanila. Samantala, inimbitahan nina Sang-hoon at Hak-soo si Yongho na lumaktaw sa klase at magkaroon ng ilang sigarilyo sa likod bahay ng kanilang paaralan. Habang tinatangkilik ang kanyang sigarilyo, nagtanong si Yongho tungkol sa isang estudyante mula sa Yongjin High School na nagngangalang Jung-il,
At sinabi ni Sang-hoon na sikat si Jung-il bilang isang marahas na bully. Sinabi tuloy ni Yong-ho na si Jung-il ay nobyo ng kanyang kapatid, at kagabi ay inaway niya ito dahil sinaktan ni Jung-il ang kanyang kapatid. Namangha sina Hak-soo at Sang-hoon sa katapangan ni Yong-ho. Pagkatapos ng klase, hiniling ni Hae-jin si Yong-ho na sabay na umuwi, at inalok niya si Yong-ho na makipagkita sa kanyang kaibigan, ngunit hindi interesado si Yong-ho sa alok. Ilang sandali pa, hindi inaasahang nabangga nila si Ki-tae at ang kanyang barkada. Nang makita ni Ki-tae ang kanyang kasintahan kasama si Yong-ho, tinawag ni Ki-tae si Hae-jin at biglang hinila upang halikan siya sa harap ni Yong-ho at ng kanyang mga kaibigan. Mukhang sinadya ito ni Ki-tae para sabihin kay Yong-ho na girlfriend niya ito. Gayunpaman, mukhang walang pakialam si Yong-ho at lumayo doon. Kinabukasan sa paaralan, ibinigay ni Ki-tae ang mga nasamsam na pera kay Chun-hil, at pagkatapos matanggap ang pera mula kay Ki-tae, binalaan ni Chun-hil si Ki-tae na mag-ingat sa isang senior na nagngangalang Sang-ki. Habang papunta sa kanyang bahay, biglang hinarang si Yong-ho ng mga estudyante mula sa Yongjin High School. Gusto nilang ipaghiganti si Yong-ho sa pananakit kay Jung-il ilang araw na ang nakakaraan. Isang laban, isa laban sa 3 tao ang naganap. Higit sa bilang, si Yong-ho mukhang nalula sa kanyang mga kalaban. Buti na lang at dumating sina Sang-hoon at Hak-soo sa tamang oras para tulungan siya. Sa wakas ay nanalo ang 3 sa labanan laban sa mga batang Yongjin High School. Mula nang mangyari ang insidente ng pambubuli na kinasasangkutan ng mga mag-aaral ng Yongjin High School, si Yong-ho ay lalong nagsasanay sa boxing, walang araw na hindi siya nakakaligtaan sa pagsasanay. Ginawa niya ang lahat para lumakas siya, para kayanin niyang harapin ang mga bully na iyon. Isang araw, pagkatapos ng klase, pumunta si Yong-ho at ang kanyang 3 kaibigan sa isang convenience store, kung saan bumili sila ng mga merienda at inumin. Habang kumakain sila ng mga binili nilang merienda sa harap ng convenience store, lumapit sa kanila si Ki-tae at ang kanyang barkada. Inilabas ni Ki-tae ang kanyang pagkadismaya kay Yong-ho, na kamakailan ay naging tanyag sa kanyang katapangan laban sa mga bully. Sinubukan ni Sang-hoon na kalabanin si Ki-tae, wala naman daw masama sa galaw ni Yong-ho, tapos binato ni Ki-tae ng drink can sa mukha niya. Upang maiwasan ang away, sinabihan ni Yong-ho ang kanyang mga kaibigan na umalis doon. Pagkatapos ay nagkaroon ng talakayan si Yong-ho at ang kanyang mga kaibigan tungkol sa kung ano ang dapat nilang gawin para matigil ang karahasan ni Ki-tae at ng kanyang mga barkada. Hinikayat ni Hak-soo si Yong-ho na salakayin si Ki-tae, ngunit tumahimik lang si Yong-ho, at pagkatapos ay nagpaalam siya sa kanyang mga kaibigan. Habang pauwi, aksidenteng nakasalubong muli ni Yong-ho si Hae-jin. Pagkatapos ay niyaya ni Hae-jin si Yong-ho na sabay na maghapunan. Pagkatapos ng hapunan, hinatid ni Yong-ho si Hae-jin pauwi, ngunit sa kanilang paglalakbay, hinalikan siya ni Hae-jin. Sinabi ni Hae-jin na nagsimula na siyang magkagusto sa kanya. Natigilan si Yong-ho sa pag-amin ni Hae-jin ng pagmamahal sa kanya. Pagkatapos ay pumunta si Yong-ho sa tindahan ng kanyang ina, ngunit gaya ng nakagawian, nakita niya ang kanyang ina na hinaharas muli ng isang malibog na lalaki. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan ang kanyang galit. Nang umalis ang pervert na yun sa tindahan ng kanyang ina, hinawakan siya ni Yong-ho at sinipa hanggang sa mawala ng malay. Kinabukasan, walang habas na tumungo sina Sang-hoon at Hak-soo at hinamon si Ki-tae at ang kanyang barkada na makipag-away. Bago magsimula ang laban, nakatanggap si Ki-tae ng tawag mula kay Hae-jin na makipaghiwalay na sa kanya. Si Ki-tae, na masama ang loob sa pakikipaghiwalay sa kanyang kasintahan, pagkatapos ay inilabas ang kanyang pagkadismaya kay Sang-hoon at Hak-soo. Si Ki-tae at ang kanyang mga barkada ay binugbog sina Sang-hoon at Hak-soo, hanggang sa nasugatan sila ng husto. Tinanong ni Yong-ho kung ano ang nangyari sa kanilang dalawa, at sinabi ni Hak-soo na dapat malaman ni Yong-ho ang nangyari nang hindi nagtatanong. Tinanong tuloy ni Hak-soo kung bakit tumahimik na lang si Yong-ho at hindi inaway si Ki-tae, natatakot ba si Yong-ho sa kanya. Sa ibang lugar, si Jin-soo ay muling hinaras ni Ki-tae at ng kanyang barkada. Binugbog nila siya ng husto kaya na-ospital siya. Sina Yong-ho, Sang-hoon, at Hak-soo ay binisita si Jin-soo sa ospital. Nagulat sila nang makita kung gaano kalubha ang pinsala ni Jin-soo, ngunit kahit nabali ang kanyang kamay at ang kanyang mukha ay malubhang nasugatan,
nagawa pa rin ni Jinsu na ngumiti at sabihin na ayos lang siya. Umabot na sa limitasyon ang galit ni Yongho. Hindi niya matitiis ang mapangahas na ugali ni Ki-tae. Pagkatapos ay inimbitahan ni Sang-hoon si Yongho na ipaghiganti kay Ki-tae at ang kanyang mga barkada, gayon din si Haksu, na nakatakda ring sirain si Ki-tae. Nagsimula na ang paghihiganti ni Yongho at ng kanyang mga kaibigan kay Ki-tae at sa kanyang barkada. Pumunta si Yongho at ang kanyang mga kaibigan sa lugar kung saan tumetambay noon si Ki-tae at ang kanyang barkada. Pagdating nila doon, hinamon nila ng away si Ki-tae at ang kanyang barkada. Isang matinding labanan ang naganap, sa bawat isa sa kanila ay nagsisikap na manalo. Sa buong lakas nila, sa wakas ay napagtagumpayan ni Yongho at ng kanyang mga kaibigan si Ki-tae at ang kanyang barkada. Mula nang matalo si Ki-tae at ang kanyang barkada, si Yongho at ang kanyang mga kaibigan ay tinutugis na ng barkada ni Sang-ki, ngunit hindi na natatakot si Yongho at ang kanyang mga kaibigan, handa na silang harapin ang mga bully na gumugulo sa kanilang mapayapang buhay. Si Chunhil, na galit dahil natalo ni Yongho si Ki-tae at ang kanyang mga barkada, pagkatapos ay inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin si Yongho sa kanyang klase. Ngunit walang sino man sa mga kaklase ni Yongho ang nagsabi sa kanila kung nasaan si Yongho sa sandaling ito. Si Yongho ay tila nag-enjoy sa isang sigarilyo kasama sina Sang-hoon at Haksu. Matapos talunin si Ki-tae at ang kanyang barkada, isa na ngayong estudyante si Yongho na kinatatakutan ng mga bully ngunit iginagalang ng kanyang mga kaibigan. Biglang dumating si Jinsu at sinabi sa kanya na hinahanap siya ng mga lalaki ni Chunhil. Walang anumang takot, si Yongho at ang kanyang mga kaibigan ay sumugod upang hanapin si Chunhil upang ayusin ang isyu sa pagitan nila. Matapos ang laban, si Yongho at ang kanyang mga kaibigan ay tinawag ng kanilang homeroom teacher upang panagutin sa kanilang mga pag-uugali. Pagkatapos ay binalaan sila ng kanilang guro na huwag ulitin ang kanilang mga pagkakamali, kung hindi, sila ay paalisan sa paaralan. Ang pagbagsak ni Ki-tae at ng kanyang barkada ay hindi nangangahulugan ng pagtatapos ng pambubuli sa kanilang paaralan. Si Chunhil, na napabalitang inaresto ng pulisya dahil sa pagsasagawa ng eksena sa pampublikong lugar, ay ibinigay ang pamunuan sa kanyang kaibigan na si Song-tae. Nang hapong iyon, pinarusahan ni Song-tae ang lahat ng mga barkada ni Ki-tae dahil natalo sila sa laban kay Yongho at sa kanyang mga kaibigan. Ayon kay Song-tae, ang kanilang pagkatalo ay nagpahiya sa reputasyon ng kanilang gang. Lalong lumaki ang pagkadismaya ni Song-tae matapos niyang malaman na hindi pumasok si Ki-tae sa paaralan kung saan dapat ay parusahan din siya, mas malupit pa sa kanyang mga gangmates. Di nagtagal, nakilala ni Song-tae at ng kanyang gang si Yongho sa kanyang silid-aralan at hiniling na magkita sila sa rooftop sa oras ng break time. Kung hindi dumating si Yongho, hindi siya magdadalawang isip na bugbugin siya. Si Yongho at ang kanyang mga kaibigan pagkatapos ay umakyat sa rooftop upang puntahan si Song-tae. Pagdating nila roon, sinabi ni Song-tae kay Yongho na ang kanyang layunin ay hindi makipag-away kundi imbitahan si Yongho na sumali sa kanyang gang. Agad namang tinanggihan ni Yongho ang alok, ayaw niyang maging miyembro ng gang. Mukhang naiinis, hiniling ni Song-tae kay Yongho na muling isaalang-alang ang kanyang desisyon. Pagkatapos ay pinag-usapan ni Yongho at ng kanyang mga kaibigan kung ano ang dapat nilang gawin para harapin si Song-tae at ang kanyang mga barkada sa cafeteria ng paaralan. Kung magpasya silang sumali sa gang ni Song-tae, gagawin silang mga barkada ni Song-tae. Pagkatapos ng klase, pumunta si Yongho sa boxing gym para sanayin at ilabas ang kanyang stress. Nang matapos ang kanyang pagsasanay, umuwi si Yongho, at habang papunta sa kanyang bahay, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga mag-aaral na babae na nagsisigarilyo, at ang isa sa kanila ay tila interesado kay Yongho, ngunit hindi siya pinansin ni Yongho. At pagkatapos ay ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay pauwi. Sa isang billiard club, nakipagtalo ang isang lalaki na nagngangalang Chang-ho sa mga high school students na naglalaro rin ng bilyar doon. Ang mga estudyante sa high school na iyon ay nagtangkang makipaggrupo sa kanya, at si Chang-ho ay napilitang gumamit ng karahasan at salakayin sila. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Song-tae at ang kanyang mga gang upang malaman na ang mga estudyante sa high school na nasangkot sa away kay Chang-ho ay kanyang mga barkada. Nang makita ang kanyang gang sa isang kakilakilabot na estado, dumiretso si Song-tae sa pag-atake kay Chang-ho.
May bagong estudyante sa school na nagngangalang Dechun. Sa kanyang unang araw sa paaralan, aksidenteng nabangga ni Dechun si Haksu. Sa halip na humingi ng tawad kay Haksu, lumayo na lang si Dechun pagkatapos ng insidente, na ikinagalit ni Haksu. Gusto siyang bugbugin ni Haksu, ngunit sa kabutihang palad ay pinigilan siya ni Yongho. Isang gabi, niloko ng isang mag-aaral na si Minjang ang isang lalaki. Kinuha ni Minjang ang pera ng lalaki matapos nitong DA nito. Nagalit sa panloloko ni Minjang, hinabol siya ng lalaki at akmang bugbugin. Sabay takbo ni Yongho na nagkataong nasa malapit lang para iligtas si Minjang sa lalaking yon. Matapos mapaalis ang lalaking iyon, pinayuhan ni Yongho si Minjang na mag-ingat. Pagkatapos ay nagpasalamat si Minjung kay Yongho sa pagtulong sa kanya. Kinabukasan, sinabi ni Minjang sa kanyang mga kaibigan na siya ay tinulungan ni Yongho kagabi at plano niyang mas makilala pa siya. Upang mapagtanto ang kanyang plano, nakilala ni Minjang si Yongho at tinanong si Yongho na makipag-date at maging manliligaw niya. Si Yongho, na naguguluhan sa kung ano ang magiging reaksyon sa hindi inaasahang kahilingan ni Minjang, ay tinanggap na lamang ang kanyang kahilingan na maging boyfriend niya. Pagkatapos ay nag-date silang dalawa hanggang gabi, at hindi sinasadyang natuklasan ni Chanmi. Tinukso ni Chanmi ang kanyang kapatid dahil, all this time, hindi pa naging malapit si Yongho sa isang babae. Kinabukasan, humingi muli ng pera ang gang ni Songtae kay Yongho. Kasabay nito ang pagdating ni Dechun at hiniling na itigil na nila ang kanilang ginagawa, pero syempre hindi susundin ng bully na gang ang utos niya. Pagkatapos ay inatake nila si Dechun, ngunit ang nakakagulat, ang tahimik na si Dechun ay naging napakahusay sa pakikipaglaban, at nagawa pa niyang talunin ang mga lalaki ni Songtae. Muling pinagalitan ni Songtae ang kanyang mga kagangmate dahil sa laging natatalo sa laban, at galit na galit siya kay Dechun sa pagpapahiya sa kanyang gang. Para sa lahat ng mga pangyayaring ito, nagplano si Songtae na maghiganti. Gaya ng dati, magkasamang tumambay si Yongho at ang kanyang mga kaibigan sa isang kainan. Masaya silang kumain at nagkwentuhan. Nagkaroon noon ng ideya si Sang-hoon na lumikha ng isang anti-bully club na naglalayong tulungan ang mga mahihinang estudyante na binubuli. Agad namang pumayag si Yongho sa ideya. Pinuntahan ni Songtae si Jongho para tanungin kung sino ang tumulong sa kanya at umatake sa kanyang mga barkada noong isang araw, at sa sandaling iyon, dumating si Dechun, ang taong hinahanap niya, at nagulat si Songtae nang makita siya. Sa lumalabas, si Dechun ang matalik niyang kaibigan na dating kasama sa barkada niya. Napag-alaman na minsang nasangkot sina Songtae at Dechun sa isang gang fight sa mga estudyante mula sa isa pang high school, at sa pangyayaring iyon, ang binti ni Dechun ay nasugatan ng husto. Noong nagpapahinga sila sa ilalim ng tulay, biglang dumating ang mga pulis para arestuhin sila. Nang dumating ang mga pulis, tumakbo si Songtae at ang kanyang mga kaibigan, naiwan si Dechun, na hindi makatakbo dahil sa kanyang nasugatan na binti. Sa kalaunan ay inaresto ng pulisya si Dechun, at nasuspinde siya sa paaralan. Simula ng insidenteng iyon, sinira ni Dechun ang pagkakaibigan nila ni Songtae. Pagbalik mula sa paaralan, sina Yongho at Jinsu ay nagsanay ng boxing ng magkasama. Maya-maya, dumating si Dechun at binati silang dalawa. Sa wakas ay napansin ng mga lalaki ni Songtae ang pagkakaibigan ni Yongho at Dechun, at labis silang nag-alala. Ayon sa kanila, kung magkasama sina Yongho at Dechun, hindi matatawaran ang kanilang lakas. Ang balita ng pagkakaibigan ni Yongho at Dechun sa wakas ay nakarating sa tainga ni Songtae, at pagkatapos ay binalak niyang makipagkita kay Dechun upang harapin siya. Si Yongho at ang kanyang mga kaibigan ay magkasama sa isang karaoke bar, at sina Minjang at Dechun ay sumama din sa kanila, ngunit si Dechun ay nagpasya na umuwi muna. Maya-maya pa, nakita ni Sang-hoon at ng kanyang mga kaibigan si Songtae at ang kanyang barkada na sumusunod kay Dechun. Dahil sa takot na may masamang mangyari kay Dechun, nagpasya si Sang-hoon at ang kanyang mga kaibigan na sundan ng palihim ang gang. Totoo pala ang kanyang kutob, inatake ni Songtae si Dechun. Pagkatapos ay mabilis na nalabanan ni Dechun ang pag-atake, at nagawa niyang mapaluha si Songtae. Gayunpaman, dahil marami sa mga barkada ni Songtae ang sabay-sabay na umatake sa kanya, hindi sila kayang labanan ni Dechun ng mag-isa. Sinalakay nila siya mula sa likuran at dinagsa siya ng buo.
Sa kabutihang palad, dumating si Sang-hun at ang kanyang mga kaibigan at nagmamadaling tulungan si Dechun. Dahil sa dami ng mga barkada ni Song Tae, naging unfair ang laban. Higit sa bilang, Dechun, Sang-hun, at ang kanyang mga kaibigan ay na-corner at natalo sa laban. Sa kabutihang palad, si Jin-soo ay nakatakas mula roon, at agad niyang pinuntahan si Yong-ho. Sinabi sa kanya ni Jin-soo na si Sang-hun ay pinagbubugbog ng gang ni Song Tae. Nang marinig ito, tumakbo si Yong-ho para tulungan ang kanyang mga kaibigan. Tumalon si Yong-ho kay Song Tae gamit ang kanyang mga sipa at nagawa niyang mapatumba si Song Tae. Sa huli ay natalo niya si Song Tae at ang kanyang barkada. Dahil sa kanyang tagumpay na talunin si Song Tae at ang kanyang gang, si Yong-ho at ang kanyang mga kaibigan ay labis na kinatatakutan ngayon ng ibang mga gangster ng paaralan, at sila rin ang naging pangunahing pinuno sa kanilang paaralan. Inokupa nila ngayon ang rooftop ng school building na dati ay nasa ilalim ng kontrol ni Song Tae at ng kanyang gang. Sa pagtatapos ng pelikula, nakita ang isang lalaki na pinapagalitan si Song Tae dahil sa kanyang pagkatalo. Sa lumalabas, hindi si Song Tae ang tunay na pinuno ng gang dahil, sa itaas niya, mayroon pa ring mas makapangyarihan kaysa sa kanya.